What is up guys? Tubi Moto here, another day, another ride. Kung matatandaan ninyo, napag-usapan na natin kung ano yung mga bagay na nagustuhan natin sa motor natin. Marami nagsabi na perfecto daw ito. Pero para sa ngayong araw, pag-uusapan naman natin kung anong 10 bagay na ayaw ko sa Honda XADV. Alam ko gusto mo din ito malaman, kaya tara, samahan nyo ako pag-usapan natin yan. Let's go! Yan no guys, palis na tayo. So girap lang tayo saglit kasi dito sa biyahe pala namin no, is marami kaming grupo na kasama. So isa dyan, shoutout na natin yung Chillax Riders. So parang 6 yata sila, hindi ko masyado nabilang eh. So ito pa si Bossing, solo rider yan. So yun nga, habang pinag-uusapan natin yung mga ayaw natin sa XADV natin no. Biyahe rin pala muna tayo papunta sa may Seafront Residence. So naimbitahan kami doon, etong grupo natin. So magiging masaya to no, dahil may free breakfast na naman tayo. Tapos sa mga gusto rin mag-swimming, is pwede rin mag-swimming. Yan ba rin sa pupuntahan natin guys no, meron tayong 89 kilometers, bali 2 oras sa biyahe to. So medyo malayo-layo sa may San Juan, sa may Seafront Residences. Bali sa biyahe natin is meron tayong 85 kilometers na babayiin. Bali aabutin tayo ng more or less 2 oras. So ayun nga no guys, sa pag-uusapan niya natin is yung mga 10 ayaw naman natin sa Honda XADV. Kasabay nga niyan yung biyahe natin, which is napakadami namin ngayong araw. Sa Lobo pa lang para mga 25 na. Tapos may nadagdag pa sa amin na mga ibang grupo tulad ng Chillax Riders. Ito mga bago rin sa Lobo, si Boss M, shout out. Yan, dami namin sa Lobo talaga ngayong ride natin. Actually guys, dito sa ride namin is konti pa to dahil 25 riders lang yung nabigyan ng chance para makapagpalista sa ride namin na to, which is in-invite nga lang tayo ng Seafront Residence sa may San Juan, Batangas. So kung sasabihin natin no, na unlimited yung rider, siguro aabot kami ng mga 40 na ito dahil alam nyo naman, pag may nasabi na libre no, napakadaming may gusto. Yun nga, pag-uusapan natin kung ano yung mga ayaw natin sa XADV. So magbibigay tayo ng 10 dahilan. Unahin na kagad natin. Unang-una guys, hindi lang naman para sa akin no, pati sa mga karamihan, ang lagi nilang nasasabi is overpriced. So bakit no? Kasi ang Honda XADV is scooter nga lang siya, pero crossover naman siya ng adventure. Pero sa category niya na bilang scooter is medyo overpriced siya dahil etong Honda XADV na 2025 version is nagkakahalaga ng 849,000 pesos. So isa yan sa mga hindi natin din nagustuhan o karamihan sa atin, sa mga nakakapanood sa akin o yung mga nagko-comment sa mga recent na vlogs natin, is hindi nga daw nila gusto ang presyo dahil nga medyo mahal. Siguro no, nasabi nila yan dahil sa halagang 849 pesos is marami ka na mabibili na big bike. Actually dyan sa presyo nga no, is may mabibili ka na ng mga 1000cc. Kaya siguro yun yung dahilan kung bakit sinasabi ng iba na overpriced siya. So pangalawa naman natin dyan no, isunod na kagad natin yung bigat o yung weight niya. Dahil itong XADV natin is tumitimbang ng 237 kilograms. So meron tayong ZH2 no, which is parang 236 kilograms lang. So sa 1000cc natin na Kawasaki, pati ito 750 natin na XADV is medyo magkapareho lang yung bigat nila. At pagdating din sa bigat no, ramdam na ramdam ko yung bigat ng XADV, lalo na kung nakaparada sa takbuhan. Hindi natin masasabi na bibigat dahil lahat naman ng motorsiklo na pag umaandar is magaan na. Lalo na ano, ang pinakamahirap para sa akin na na-experience ko bilang owner nito, isang pinakamahirap lalo na pag nakaparada kayo ng naka-incline. Tapos itutulak ninyo. Yun yung napakabigat dahil nga, yun nga, 237 kilograms itong Honda XADV natin. At syempre no, pag pinag-usapan yung bigat, medyo nahihirapan din tayo pag lalo na pag sa traffic. Pero hindi naman ganun kahirap no, talagang sinasabi lang natin dito, yung kahit maliit na detail lang, which is pag traffic, lalo na pag ano, stop and go. Kasi yun nga, ako nanonood kayo ng vlog natin no, is meron tayong problema
problema sa likod, sa lumbar. So syempre pag in-straight natin pa natin, tukod tayo ng tukod, medyo doon ako nahihirapan. O nga pala no guys, ito mga pinagsasabi natin is bilang sa akin lang, sariling opinion lang naman natin. Hindi ko naman nila lahat no, baka may mga iba na may-ari ng XADV dyan na hindi agree sa akin. Pero ito mga sinasabi natin is bilang owner lang netong XADV. Bale yun no, nakapagbigay na tayo ng dalawa. Unang-una yung presyo, pangalawa naman yung bigat, yung weight. Pero bago natin pag-usapan lahat no, biyahe muna tayo, exit muna tayo ng Ibaan. So mabilisan lang yan, ganito lang yan no? 1, 2, 3. Iyon, Ibaan na tayo. So hindi naman kami masyado humataw no, minentain lang namin yung tamang pila lang para naman sama-sama tayo makakarating sa destination. Vice, kamodelo mo ba yan, Vice? Kasama natin isa? Alin yung XADV? Oo. Parang yung lumang version. Ah, okay. Pero hawik din eh, no? Oo, unahan lang, yung mukha lang nagkaiba. So habang naghihintay tayo dito no, pag-usapan na natin yung pangatlo na dahilan. Pangatlo dyan guys is yung ground clearance, pati yung seat height. Dahil ang version 2 o yung mga lumang version ng XADV guys is merong 162mm na ground clearance. Pagdating naman dito sa version 3 o yung 2025 version is meron lang na 135mm. So bali kumpara dun sa version 2 o version 3, bumaba yung ground clearance nito ng halos 1 inch. So kung nakikita nyo naman no, nung bumiyahe tayo nung sa may papuntangan ng Lobo, Batangas, yung nagmoto camping tayo, medyo sumasayad yung ilalim natin. So sa nabanggit din natin no, is pangatlo dyan is yun nga, mababa din yung upuan natin o yung seat height. Uulitin natin no, etong sinasabi natin is hindi naman para sa lahat. So eto is para sa akin lang naman. So yung sa seat height natin medyo may katangkaran tayo. So nung nakapag-try ako ng version 2 is okay para sa akin eh. Pero etong version 3 medyo mababa siya, medyo flat-footed na tayo. So sa mga nagtatanong no, ang height pala natin is 6-footer pala tayo, 183 centimeters. So ayun no, pag-usapan na natin kung ano ba yung ginawa ko dito para tumaas yung seat height nito at yung ground clearance. So nagpakabit tayo nito. Yan, yung rising link. So nabili lang natin yan sa Shopee. So tumaas siya ng mga 30mm. So kahit pa paano no, parang nadagdagan siya ng 1 inch. So hindi na ako masyado natatakot na dumaan sa hams o pag mabilis sa hams, sumasaya, di ba? Syempre kasabay ng rising link na kinabit natin, syempre nag-install din tayo sa may engine natin, yung engine cover, engine guard, parang ganun pala. Yung sa ilalim para kung sakali na tumama yung sa ilalim natin, may sasalo muna bago dun sa engine casing natin o yung sa makina mismo. Pagdating naman dito sa biyahe namin, meron pa kami 43 kilometers. So pag exit namin kanina ng toll gate, kumaliwa kami. Ngayon may 43 kilometers pa tayo na biyahe. Bali 1 oras at mahigit na lang. So diretso naman tayo guys sa pang-apat na dahilan no. Sa pang-apat naman natin guys is yung fuel capacity. Dahil etong XADV natin is meron 13.2 liters. Kung mapapag-usapan ulit natin yung version 2 ng XADV is 13.4. Dito naman sa version 3 which is yun nga 2025 is binabaan nila ng gapiranggot dahil naging 13.2 liters na lang. So siguro no, ang tanong nyo naman, gaano naman kalayo inaabot ng 13.2 liters? So para sa akin no, inaabot siya ng, sabihin na natin average of 200 kilometers. Tulad nito ang one way natin simula dun sa bahay namin kanina is almost lagpas ng 100 kilometers. So balikan 200 kilometers, so isang punong tangke na kaagad, di ba? So syempre hindi naman tayo magsasagad ng konsumo ng isang buong tangke. Syempre kailangan natin mag-top up niyan. So mas maganda no kung gagawin siguro nilang 18 liters, kasi kung 20 liters masyado na mabigat yun eh. So sabihin natin 15, 16, 18 liters sana yung capacity nito. So usapang gasolina din naman tayo, kung mapapag-usapan natin, ang fuel consumption naman niya is naglalaro sa 18 kilometers kung walwal, 22 kilometers naman kung medyo banayad lang. Yan, dito na tayo sa Rosario. Welcome to Rosario. Pero layo pa na pupuntahan natin, San Juan pa. Grabe lang yung mga kalsada dito, may mga humps sa gilid. Talagang tatalon ka eh. Ako, lumabas na ulit yung indication na kailangan na natin magpa-change oil. 100 kilometers. To Z900. 2025 version yata ito eh. Hindi ko alam Dahil yung mga lumang version is yung Z. Z pa yung taillight. Ito iba ganda. Ito rin pala, pogi 675 SR. Pogi, CF Moto. Tsaka ang ganda ng winglet niya panalo. Tatama ka Kap, yung bag mo.
Ano usog natin? Bakit na kalsada, no? Sa mga dump truck. Lalat kasi ng dump truck eh. Overweight lahat eh. So guys, pang-lima naman natin, no? Yun nga, sa dahilan kung bakit ayaw natin ng XADV naman. Pag stop and go guys, is medyo umiinit siya banda dito. So lalo na, no, pag naka-shorts ka, which is hindi naman talaga advisable na mag-short ka. So dito banda, medyo nainit siya. Medyo masakit sa paa, sumisingaw. Pero hindi naman siya katulad ng mga 1000cc, no? So etong scooter natin is may mainit na part siya, lalo na pag napadikit yung paa mo dito. Ayan, no, medyo mainit nga siya, eh. So yun lang naman, medyo hindi naman ganun ka big deal. Mararamdaman mo lang naman talaga yan unang-una pag naka-shorts ka. Tapos pangalawa dyan, pag stop and go, pag traffic. Pero once na rolling naman o pag uma-under naman, hindi nyo naman na mararamdaman yan. Si Kuya Anto, no? Nakasama ulit sa amin. Shout out. Yan, diretso lang tayo dito, no? Kasi pag kumaliwa tayo dito, is papunta ng Padre Garcia. Pag kanan is San Juan. Yun nga, yun yung pupunta natin, San Juan, Candelaria. Yan, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Pang-anim naman natin na dahilan, yun nga, hindi siya pang hardcore talaga na pang off-road. Dahil kung naalala ninyo guys, no, etong Honda XADV is nabansagan siya na adventure scooter. So, syempre, yun nga, given a scooter which is automatic siya, piga-piga lang. Yun nga, sa adventure naman guys, pwede naman siya. Pwede naman talaga siyang pang off-road. Yun nga lang, hindi siya pang hardcorean. Hindi siya pwede akit ng takadang. Hindi ko alam kung pwede ba o ano, pero feeling ko hindi. Dahil lalo na pag may mga malalaking bato, ang baba ng ground clearance natin, kaya baka magka-aberya ka pa na tumama bato sa may engine mo, mabasag pa, di ba? Although pinalitan na natin siya o nilagyan na natin siya ng rising link, no, medyo para sa akin bilang owner nito is hindi ko pa rin siya isasabak sa mga hardcore na off-road. Siguro pang light off-road lang, yung tamang punta lang kunyari sa Lobo, Batangas, o yung mga napuntahan natin, yung mga nagka-camping tayo, siguro hanggang dun lang, pero hanggang dun lang talaga. Yun nga, no, dun sa mga lumang version naman ng mga XADV, yung version 1, version 2, hindi ko alam o hindi ko sigurado kung may may nag-hard off-road dyan o ginagamit nila sa mga talagang off-roadan, sa mga hardcorean. Dahil nga para sa akin, bilang rider netong o bilang owner netong XADV natin, is feeling ko hindi. Talagang ano lang, light off-road lang talaga. So pinag-uusapan pala natin guys, no, bale yun nga, 10 nga lahat ng dahilan natin. So feeling ko guys, kailangan yung intayin yung pan-10 dahil sobrang importante o baka hindi mo pa to alam. So ngayon, no, biyahe muna tayo papunta dun sa destination natin. Meron na lang tayong 25 kilometers. Weather natin medyo kumukulimlim, pero feeling ko wala namang ulan. At sana wag umulan, no, wala tayong dalang kapote. Yan, so nandito na tayo guys, no, sa ating destination. Yan. So hintayin natin yung tropa dito. Ano ba? Ito na, please. Ito na, kaliwa na. Ito, lumagpas yata si Pres. Lumagpas na. Sige. Sa mapa ko dito Oo. Ito. Sa kabila. Kabilang side. Okay. Ito lang, U-turn lang, Tama U-turn. daw, Pres, etong sa harap lang. Tama. Hindi, dito tayo, labas kayo dyan. Teka. Dito kami pumasok eh. Clubhouse tayo, clubhouse. Mali, hindi dyan. Ang clubhouse dito. Dito na. Dito na. Sa Mitmogat tayo, walang dagat dyan. Yun, yung mga motor sa ibabaw. Ayun dami motor dito Kuya, may mga nauna ng mga naka-big bike sa amin. Dito ba yon? May dagat din ba dyan? Dito po sa kabilang dagat. Sa kabilang dagat, pero dito kami? Opo. Narin po yung mga narin pong... Sige kuya, thank you. Dito daw tayo. Ayun, ang daming ang big bike dito. So yan na guys, andito na tayo. So hanap lang kami siguro ng paparadahan namin. First gear nyo first gear nyo mga motor nyo, first gear. Dito kami parada ng gwardiya. Ito pala clubhouse sa kanan, no? Ayan. Ayan nga yung clubhouse, kaya dito kayo pinaparada. So bale, no guys, nandito na tayo sa may destination natin. Dito sa may seafront residences. So titignan natin kung ano mangyayari. Medyo nagkakagulo pa kami. Hindi namin alam kung dito ba talaga o dun sa may tabing dagat. Dahil itong pinasukan namin guys is walang dagat. Alam namin sa may dagat eh. So titignan na lang muna namin. Yan, time check pala tayo. 10:30 na ng umaga. So hanap tayo ng papag-breakfastan. Ano kayo Bongski? Kamusta biyahe? Ayos na. Idol, kamusta biyahe? Ayos. Malayo-layo lang. Layo-layo. Walang walang pahinga no? Hello ma'am. Hello po. Yaw no? Nandiyan dyan pagkain? Sa, ano pa po, phase 1. Saan kami dapat una? Dito po. Dito muna? Apo. Yung ban po kayo kasi. Magbaban kami mamaya. Yan. Ayos pala eh. Sige. Thank you kuya. Mga kuya, kamusta biyahe? Ayos. Mahaba lang? Nagkagulo pa sa papasok eh no? So ito merong pool dito.
So hindi ko alam kung anong event ang meron dito, no? Hindi ko alam kung bakit kami na-invite dito. So mamaya natin malalaman yan. Pero sa nakikita natin, sobrang dami ng motor na nauna sa amin. So yun nga, kailangan namin muna mag-register dito. Mukhang ako napanalo dito. Bibili pa naman ako eh, baka manalo ako, di na lang. Ang galing na Honda, ano yun? Kanina pa kasi Oo nga eh. Yung motor ayaw yan dun sa residence, maingay, mabubulabog yung mga homeowners. Iiwan lahat ng motor dito, tapos susunduin tayo ng van. Sulit na sulit. Mahaba lang ng konti. Ayos na, masaya. Yan, no? I'm safe. Sir, ikaw yung Vulcan, tama? Vulcan 900. Yan. Pero last na Nasa consent? Nasa kung saan ma'am? So bale yun nga no guys, para may event nga dito dahil may Motor World, hindi ko lang kung anong mangyayari. So tignan na lang natin no. So mas maganda to na wala tayong alam o wala tayong idea sa mga mangyayari para sa ngayong araw. So pahinga muna siguro saglit, tapos mamaya pala ang mangyayari yun nga, sabi ni Kuya is pupunta nga daw tayo dun sa may pool, tapos dun din kami magbe-breakfast. Tapos ihahatid lang kami ng van. So yung mga motor namin dito may iwan. So yan, dito kami nakaparada lahat. Tapos, ang good news niya, nandito rin si Auto Market kasi we have a tie-up with them. Kunyari, nagustuhan yung property. Now, that's why we have this event kasi meron tayong hot property. Tapat mismo ng dagat kasi. So, very rare kasi yan ang nagkaka-available. Discount voucher po. All branches sa Motor World Motor Market, Dainese Store. Yun no. Yun, thank you. So, after this, may dalawang van. Sa shuttle kayo going to the food area. Pero if for people naman na wants to walk, mga 6 minutes walk going there. O, taas na kami yung mga magbaban. Lahat pala. Yan, so bali guys, so nagpe-prepare na kami. Pupunta na kami dun sa may kakainan namin. So ang mangyayari nga, susunduin kami dito ng van. Tapos by batch siya. So 2020 yung mga mauuna dun. Makikisakay po. Nandito pala yung pool nila oh. So ang ganda dito, ito yung pool tapos katapat niya is yung dagat na. Bawal ako, kanin lang ako. Kanin lang. Wala ulam. Paldo, si Aniel. Paldo. Hi, Dubimoto in the house. Sabi no, pag naglakad daw 6 minutes, ang layo naman pala. Sabi 6 minutes lang daw eh. Pero nakaban tayo 6 minutes na eh. 6 minutes and 1 hour. So yun, dumating na ang ating pagkain. So time check pala tayo, 10:57 ano, magla-lunch na rin. So parang brunch na rin pala to. Tapos kumakain na rin yung mga ibang tropa natin. Yan, tapos dito yung pool. Yan, kain muna tayo. Yan, bali ngayon guys, no, konting tripping lang kami. Mag-visit kami dito sa mga model houses yata nila. Hindi ko alam kung anong meron eh. So ngayon, susunduin yata kami ng van, tapos ihahatid kami kung saan man. So tara, tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, 1, 2, 3. I love you, Compress na lang po muna sa dalawang sasakyan natin kasi ka-transport kayo doon sa model unit. Direct para maluwag. Anak, kukulit nyo ha. Sa likod. Dalawa. Likod. Video mo. I-compress mong konti. Ano mga classmate, nag-enjoy ba kayo? Field trip. Field trip, field trip, field trip. Para sinabi mo wala rin sa iwanan na yan.
Makikita na natin ngayon. Malalaki rin yung bahay, no? Isa rito para kay Ben. Ordinaryo talaga eh. Ito maganda sa pumukano nito. Asa si Herman? Ayun ang susunod. Diyan lang tayo sa... Pakita yung model lang pala tayo. Bear line. Bear, pero sila na kasi model house po kasi. Welcome to Seafront Residences. So Seafront Residences is located in San Juan. Scale detached 100 square meters. So yung bahay is 100 square meters. Yung lot na suggested, parang ganito yung pwede nyo gawin. So ano yung deliverable? Una, pagpasok nyo dito sa roadside, pagpasok nyo is a 2-car garage. Ito pinasok natin na to. Ay kami lang, ano yun eh, parang may service door lang siya. Further right, ito naman. Hello! Hep hep! Kala ko mali pa eh. I-email mo ba sa para... Sige ba? Kasi yung drone siya. Hello. Hello guys, I love you, Lobo. Kaya ni pwedeng dyan. So bale no guys, 12:48 na ng tanghali. Medyo paghirap na kami. Pauwi na tayo ng Las Piñas. So iniintay lang namin yung ibang grupo namin, no. Medyo may nahuli pa doon sa may mga nagtitripping kanina. So yun nga, ang ginawa natin dito sa may seafront is nag-breakfast tayo. Tapos tumuloy tayo sa mga model houses dito sa may seafront. So yun lang naman. So ayun no, yung pinag-uusapan pa rin natin is papagpatuloy natin sa biyahe natin. Pero bago yan no, isingit na agad natin yung pampito natin bago pa tayo umandar. So eto guys, yung mga isa sa mga ayaw ko dito sa XADB. Papakita ko sa inyo. Dahil itong XADB natin, ito, yung compartment niya. Although meron naman siyang compartment, no, ang problema lang, medyo maliit, hindi kasya yung isang helmet dito eh. So ang pwede ko lang mailagay dito, ito, drone natin. Sana naman, di ba, ang ginawa nila is kasya sana yung isang full face helmet. Pero pag half face yata, feeling ko kasya naman yan dyan. So yun yung pampito natin, etong underseat na compartment, which is ano siya, 22 liters pala. Yun nga lang, mas maganda na maglagay pa rin kayo ng top box. Itong top box natin, 25 liters lang to eh. So kung may tatanong nyo guys, dyan tayo nag-install ng Rising Link natin. So tumaas nga tong XADB natin na almost 1 inch din. So yung harapan na front natin is in-adjust natin yung preload niya, pati etong sa likod para naman magbalance, hindi siya masyadong nakatungo. So ayan, gira tayo, tapos biyahe na tayo papunta ng Las Piñas. So pag-uusapan pa natin yung natitira pa natin 3 dahilan kung bakit ayaw natin tong XADB natin. Para naman fair lang, no? Syempre, isingit na kagad natin dyan guys, yung pampito naman na dahilan kung bakit ayaw natin ng XADB is yung pagme-maintain naman ng motor natin. Yun nga, kung nakikita ninyo is glossy black. So medyo prone siya sa mga gasgas unless naka-PPF ka. So tayo, hindi tayo nakapag-PPF eh. Ang ginawa lang natin is yung graphene coating lang. Ang maganda lang sa graphene coating, no, is nauhugasan natin na maganda. Medyo may hydrophobic effect siya. Hindi siya yung parang nagsistay yung mga dumi. So pag konting hugas nila ng tubig, mawala na kagad yung dumi. So yun lang naman. Isunod na rin kagad natin dyan guys, etong windshield. Syempre, ito yung vision natin eh. So medyo kung magagasgas natin tong windshield na to, dun sa pagpunas natin, sa pag-car wash natin o motor wash, medyo magagasgas nga siya. Medyo pangit na tignan. So ang maganda dito, no, is pinapa-buff natin ulit siya para naman medyo malinis siya tignan. Yan, bali set muna natin yung destination natin pa uwi para hindi tayo mahaligaw. So bali meron tayong biyahe na 136 kilometers pala, no, simula dito sa Seafront Residences. So bali may 3 hours tayong biyahe. So iniintay ko lang yung mga iba pang kagrupo natin dahil mga nagigirap pa. Kanya-kanya kaming hanap ng mga lilim. Tayo dito lang tayo sa poste nakahanap ng lilim. Yan, bali may dalawa pa tayong dahilan. Yung pang 10 natin, no, yun yung intayin niyo dahil feeling ko hindi nyo pa yun alam. Tapos medyo nakakatuwa lang. So biyahe na muna tayo habang habang bumabiyahe tayo. Pag-usapan natin yung natitirang dalawa na dahilan kung bakit ayaw natin ng XADB. So yan, naghanap muna kami ng gasolinahan dahil sa mga ibang kasama natin is kailangan na magpagasolina. Paisa ako, Pierre, di ko nakita. Yun, oh. Ang dami ko nakikita nagwiwili, puta, kay Pierre tayong-tayo ang putek. Saka na yun, wala pa ako pabililang ko lang. Galing, galing. Ayun, nakapagpagasa tayo, no? Full tank ulit tayo, wala na tayong problema. Hindi na tayo kakabaka na baka mabitin yung gasolina natin. Dahil nga sa isang papunta, no, yung one way is 134 kilometers. Eh kung balikan is para mga 268 kilometers na yan, eh ang range lang na itong XADB nga natin is 200 kilometers. So wala na tayong problema. Siyempre, balik ulit tayo sa pinag-uusapan natin, no? Pang ilan na ba tayo? Pang 9. Yun, pang 9 sa mga ayaw natin sa XADB, guys, is napaka-konti ng pwede nyo mabili na mga accessories. Bukod sa kunyari
syempre available man is napakamahal naman. So ano-ano ba yung mga accessories na nakabit natin dito sa motor natin? Unahin natin sa ilaw, meron tayong GR4 na yun nga, gold runway. Tapos meron din tayong Senlo, radiator guard, may engine guard, may crash guard, may rising link, meron tayong tire hugger pero hindi nakakabit ngayon dahil nasira, naputol. Hindi ko lang kung paano naputol eh. Tapos meron din tayong bracket na pang top box. Tapos yung top box natin na Comini. Yung brand pala ng bracket natin na pang top box is Power Wrap. Yan, subok na yan. Sa sobrang konti ng choices sa mga accessories sa itong motor natin, no? Parang lahat ng available is gusto ko lahat bilhin. Marami pang pwede idagdag eh. Meron ditong side deflector, parang ganun. Tapos meron pa mga parang PPF na para sa ilaw or iibahin mo yung tint ng ilaw. Marami pa. Pero yun nga, di ba? Kung gusto nyo nga na medyo matibay, syempre may kamahalan nga lang. Pero kung gusto nyo talaga maghanap ng mga accessories na ito na medyo mura, wala kayo ibang pupuntahan kundi sa Shopee. Shopee Racing. So bali yung pinaghahandaan natin yung pang 10 sa dahilan kung bakit ayaw natin ng XADV. Mamaya sasabihin natin dyan, pero ngayon biyahe muna tayo. Apat pa nasa huli. Dito pa rin dito sa likod. Oo, malayo sila. Malayo. And then nandiyan na sila. Press, nakikita ko sa mapa. So bali ano guys, medyo nagkaligawan lang. Naputol kasi yung linya namin dahil sa traffic. So meron na lang tayong 200 meters. Kakanan na tayo dito sa may Star Tollway. Yan, medyo tayo naipit. Nahuli tayo dahil nagpalit ako ng battery. Yan, nabuli na lang natin sila. Dito na ako. Okay na. Max, okay na. Saan ka na ba? Pa toll gate pa lang. Kasabay ko si Pierre. So yan. Woo! At least Star Tollway na tayo. Time check tayo, no? 2:19. Ngayon, sasabihin na natin, no? Pag-uusapan na natin yung pang 10 na dahilan kung bakit ayoko na itong XADV. Natulala ako nung may humataw sa harapan natin. Shout out kuya. So ngayon, pang 10 sa pinaka ayaw natin dito sa XADV. Napakasarap niyang i-ride, hindi ko matigilan. Dahil sa motor natin, no, mayat maya ako naghahanap ng ride. Kung napapansin nyo naman, dahil sa Lobo, no, every weekend tayo nagra-ride. Napakasarap. Dahil kunyari ngayon nag-ride, mamaya sa bahay, parang gusto ko na naman siyang gamitin. Siyempre ayaw natin yan dahil dagdag gastos, dagdag gasolina, pagkain, di ba? Sama-sama yung gastos natin dyan. So yun lang naman yung pang-10 natin na kung bakit tayo natin ng Honda XADV. Kasi nakaka-addict siya gamitin. So kala nyo kung ano, no? Pero yun lang yun, nakaka-addict siya gamitin talaga. As in, so perfect siya sa pang long ride, perfect siya sa pang daily ride. Pwede siya kahit sa ano, pwedeng pang lubak, pwedeng pang light off-road, pwedeng pang expressway, pwedeng pang long ride. Kaya pwede, sobrang nakaka-addict. Kaya isa yun sa mga ayoko kasi hindi ko matigilan talaga mag-ride. So yun, biyahe na tayo pa uwi, no? Meron pa tayong 61 kilometers. Pero siguro guys, hindi na natin tatapusin o hindi ko na kayo sasama hanggang pa uwi. Siguro hanggang dito na lang, no? So ulitin natin, no? Sa mga bagong padpad lang sa channel natin, huwag mo na kalimutan mag-like, tapos mag-comment ka na rin kung ano yung mga hindi mo rin nagustuhan dito sa XADV natin. At syempre, huwag mo na kalimutan mag-subscribe para naman updated ka sa lahat ng biyahe natin. So sa lahat ulit ng mga nakasama ko at sa mga bagong kilala namin sa Lobo, no, mga Chillax Riders at kung sino-sino pa, si Ma'am sa Moto World at dun sa pinuntahan natin, shoutout po sa inyong lahat. Ingat po lahat kayo pa uwi. So yun, Dubi Moto out. Let's go, kita kits next episode. Let's go.